Pa yung one-on-one ni OG Diaz kay Baron Geisler. Marami nagtatanong, lalo na sa akin, sino yung nanay ng bata? Kilalang kilala ko po kung sino ang ina ng itinuturing niyang anak. Let's go! Eto pa, naku, maganda itong kwento na ito. Napanood niyo ba yung one-on-one ni OG Diaz sa OG Diaz Inspires kay Baron Geisler? Ay, oo. Ang ganda-ganda. Correct. At may revelasyon doon. Oo, napakaganda nung kanyang inilatag doon sa kwentuhan nila ni OG na yung pagbabago niya bilang isang tao, pagbabago bilang isang aktor, at talagang ang kanyang buhay ngayon ay nakadisenyo na dahil ang mga kasama niya lagi ngayon sa buhay niya ay mga good influence. Yan ang maganda. Kinalimutan na niya yung masyadong paglalango, paglalasing, di ba? Siya ay napaka-professional na ngayon. At dapat lang naman dahil nakapanghihinayang ang pinagmulan at pinagsimulan nitong si Baron Geisler na isang napakagaling na aktor. Yes, diba? correct. Ayun. At doon po, mga kachika, sa isang bahagi ng panayam ni OG Diaz kay Baron Geisler, ay meron siyang binuksan na isang revelasyon. Ang sabi po ni OG, bukod ba sa mga anak ninyo ni Jamie, meron pa bang iba? Ayaw pa muna sanang magsalita ni Baron, pero sinabi niya, there's someone up there. Ay, So, ibig sabihin, meron siyang anak sa pagkabinata na tumatayo bilang panganay niya, bukod sa mga anak nila ni Jamie, ang kanyang wife. Diba? Nakakaloka yun kasi there's someone out there. Ayon sa kanya, ay nakita na raw sila ng bata na dalaga na ngayon, nung 6 or 7 years old pa lang ang batang ito. Ang sabi niya, at kailan lang daw ay dumalaw sila ni Jamie, ng wife niya, nagkita raw uli sila ng kanyang panganay na anak na itinuturing. Siyempre, panganay yun eh. At least maganda. Nagdala daw siya ng cake, tapos niregaluhan daw niya ng alahas. Set daw ng kanyang birthstone. Parang ganon. Nung una raw na nagte-text sa kanya yung bata, ay tinawag siya ng dad. Naku, kinilig daw siya talaga. Tuwan-tuwa daw siya. Pero ang talagang nakakaano doon, yung sinabi niya na one time, nag-text sa kanya noong ang mami niya ay buhay pa. May sakit. Tapos sabi daw niya sa sarili niya, ako ang tatay mo. Mahulog daw siya. Ako ang tatay mo. Sabi raw niyang ganon. Yun ang sabi ni Baron. At tayo maligaya kung ganyan. Oo, maganda yun. Nagkita na sila. Yes. Diba? At maganda ang kanilang pagkikita. Kumbaga, yung mga panahon na ipinagdamot sa kanila, makababawi si Baron sa kanyang anak. Yun naman ang gusto niya. Oo, yung natuldukan na, yung matagal na tanong. Yun ang pinakamaganda. Siyempre po, kapag kaganyan na may ipinagtapat ang isang artista tungkol sa kanyang pinakalilihim-lihim na bahagi ng kanyang personal na buhay, kaliwat kanan po ang tanungan. Marami nagtatanong, lalo na sa akin, marami nagtanong sa mga nakapanood ng panayam ni OG Diaz, sino yung nanay ng bata? Ayun, yun ang tanong talaga. Lahat talaga magtatanong kung sino. Ganun naman lagi diba? Oo, automatic yun, diba? Ako po, aaminin ko, nung pinapanood ko po yung panayam ni OG kay Baron, ako ba'y umiyak. Talagang doon sa bahagi na sinabi niya yung tungkol sa kanyang anak, may bumundol sa puso ko. Talagang matindi. Kasi mga kachika, kilalang kilala ko po kung sino ang ina ng itinuturing niyang anak, ng kanyang sinasabing anak. Sagasa po ako dyan eh. Talagang sabi ko nga noon, nung panahon na yon, 2008, ang sabi ko sa mga kaibigan ko, anumang lihim ay hindi maaaring hindi mabunyag. Parang bagoong po ito na isisilid po natin sa botelya na gaano man po kahigpit ang ating pagtatakip, sisingaw at sisingaw ang amoy sa takdang panahon. At si Baron Geisler pa ang naglabas ng revelasyon. At dumating na ang araw na di natin inaasahan. Akala natin, ako lalo mamamatay na yun ng ganun lang. Ako lalo na, Kaya hindi ko inasahan. Sa tagal na 16 na taon na po ang nakalilipas. At ako po ay may ipapapanood po sa inyo na isang panayam po sa akin noong October 5, 2008. 2008 po ito. Pagkatapos ng 16 na taon. Narito po at panoorin po natin. Mahigit na ang 2 taon ang nakararaan. Nagdalang tao ka nang hindi alam ng karelasyon mo. Hindi alam ng pamilya mo. Nagpunta ka sa isang ospital na matatagpuan sa pagitan ng Mandaluyong at Pasig. Pumasok ka ng alas 12 ng hating gabi. Pinagtirahan ka kinaumagahan. Nagsilang ka ng sanggol na babae. Nagtago ka sa pangalang ng bahay, hindi na lang sanggol. Pinaalagaan mo sa isang kaibigan mo actress na kilala natin pareho, kilala ng publiko, ng ilang buwan. Pagkatapos ng ilang buwan, pinadala mo ang bata
yan. Ipinakilala mo sa kanila at sa iyong mga anak bilang ampon mo. Sino sa ating dalawa ngayon ang walang budhi? Ako na nagmahal at nagkaroon na extension at oportunidad na magmahaling dalawang batang hindi dudugo. O ikaw na hinugot sa sinapupunan mo ang isang sanggol na hindi mo binigyan ng pangalan. Manalamin tayo sabay ngayon. Kinausap ko yung ina ng itinuturing na panganay ni Baron Geisler. Oo. Sabi ko sa kanya, hindi pa kasi kasagsagan ng social media noong Wala 2008. pa. oo. Wala pa. Pero matindi na to. Gumawa na ito Ay, ng oo. napakalakas na ingay. Sa telebisyon, Sobra na. lalo Oo, sa buong mundo ng showbiz. Talagang sabi ko, noong 2010, nung humingi ka ng tawad sa akin, kinausap mo ako, pinatawad kita. Tinanggap ko ang anuman na pinagkasigalutan natin dalawa. Ngayon, bayaran mo naman ako. Kasi 16 na taon ang pinalipas bago dumating ang bendikasyon. Ay, first time mong naningil, ha? Oo, First yung time mong vindication, kailangan kong maningil para naman po maitayo ko yung kredibilidad ko na sumayaw-sayaw sa Oo. loob ng 16 na taon. Tama. Ang sabi niya sa akin, wag mo lang nanay babanggitin ang pangalan ko. Oo, humihingi ako sa iyo ng respeto. Bumubusina ako sa iyo ngayon. Maitatawid namin ito sa SNN at sa CFM nang hindi namin binabanggit ang pangalan mo. Ayun. Ang tanong ko, pero totoo ba na nagkita na pala ang anak mo at saka si Baron at nagdala pa ng cake at binigyan niya ng set ng alahas, yung birthstone niya? Anong sabi? Sabi niya, wala akong alam. Wala na akong pakialam sa kanya. Ay. Hindi ko siya sinusundan, hindi ko siya pinafollow. Mag-isa kong pinalalaki ang mga anak ko. Ayan. Diyos lang ang katabi ko sa pagpapalaki sa kanila. Hindi ko alam yung sinasabi niya. Naisip ko, bakit nga pala pagkatapos ng 16 na taon at saka lamang nagsalita si Baron para ilantad yung lihim na ito. Yung anak nila ng isang actress. Sabi niya, kasi meron siyang pelikula, wag niya akong gagamitin sa promo ng pelikula niya. Ayun. Yun ang sabi. Hindi po namin papangalanan kung sino ang actress na tinutukoy na ina ng tinutukoy ring anak ni Baron Geisler. Pero sinabi naman ni Baron doon sa panayam na when everything is okay, kapag maayos na, Oo. di ba, magkikita na ulit sila at babawi siya ng panahon. Ayan. Yun naman ang sinabi niya. Ganda yun. Gusto raw niyang magkaroon siya ng partisipasyon sa paglaki ng kanyang anak. Pero 18 anyos na ito ngayon eh. Ay. Oo. Dami 18 talaga. years old na. Habulin niya mga panahon na nawala. Mahabang panahon ang kanyang hahabulin. Gusto ko lamang magpasalamat dun sa actress na nakausap ko. Maraming salamat dahil pinayagan mo ko na magsalita tungkol sa isyung ito. Maraming salamat dahil sabi mo nga, wala ka ng panahon pa para i-entertain ang ganitong klase ng usapin ngayon dahil tahimik ka nang nagtatrabaho, tahimik na ang buhay mo at napakaraming iniwan na problema sa'yo ng asawa mo. Inirerespeto namin yon. Unang-una yung pagrespeto sa loob ng 16 na taon, siguro yung sobra pa sa sapat ng respetong hinihingi mo mula sa akin. At ngayon dahil nandito na ito, yakap natin ang katotohanan. Ay, Diba? sure Maraming naman. salamat. Yun po, maraming salamat. At syempre, ang kwentong ito, hindi lang titigil ngayon to. Ay, oo. Yun ang sinabi ng actress. Mm. Nanay, hindi ko alam kung saan patutungo ito. Mm. Kung saan pupunta ito. Isang pakiusap ko lang, huwag niyong babanggitin ang pangalan ko. Na Ayun. tinupad naman natin. Ay, saka, Yes. oo. Hindi raw niya alam kung saan ito pupunta, kung saan matatapos. Oo. Pero ang pinakamahalaga, yung paglangtad sa katotohanan. Yun naman yun eh. Correct. Diba? Okay. Ay, Ay nako, talaga rin naman. Kalokay. Ang vindication dumarating talaga sa takdang panahon. At congratulations. Ay, oo. Ano ito bahagi po ito ng buhay ng isang manunulat, ng isang katulad natin na nagba-vlog at nagbabalita ng ganitong kwento ng mga artista. Pansamantala po, pagbibintangan tayo at medyo malalagay po sa alanganin ang ating kredibilidad. Pero darating ang takdang panahon na tayo ay magkakaroon ng bendikasyon. Nakakatuwa na yun, di ba? Hindi na sumagi sa isip mo na darating ang araw na ito. Kaya umiyak ako sa interview ni OG Diaz kay Baron Geisler. Diba? Hindi ko sukat akalain na sa kanya magmumula ang revelasyon. na akala mo, baon na sa limot ito, Oo. di ba? Oo. Sa tagal ba? Dahil ayos na kami nung Oo, actress. ayos na. Pati ang Oo. kwento ng buhay, maayos na. Pero ngayon, naku, asahan na natin. At saka nakamubo na kayo dalawa. Lahat di kami, ba? Oo. lahat kami magkasundo na, nakapag-move on na, at parang nasa likuran na lang namin ang kwento ng buhay na ito. Oo. Pero dumating nga po itong pagkakataon na ito. At ganun talaga, anuman lihim ang itago Oo. natin. Ipakatago-tago man natin ito, hindi mo maaaring ilihim habang panahon. Kaya At tama ang yun, buhay. di ba? Hindi man ngayon, talagang darating ang panahon na talagang yung mabubulgar ang lahat ng mga ano na. Oo, ayun. Oo. Yun po, maraming salamat. At
At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.